Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sinong sisimangon? Face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Humanda na sa programa na gumapaw sa kaalaman at aral sa buhay. At mga kapatid, hep, ito ang kaisa-isang talakseres sa telebisyon at yan ay di po sikreto. Muli, I'm Donita Nos, kasama inyong didepensa, ang Team Puti! Kung may hep, eto naman, hooray! Eto pa, paniguradong hindi chismis. Eto ang bago niyong tambayan na sumasalamin sa totoong buhay sa barangay. At kami, lagi niyong karamay. Ral Santiago po para sa Team Bula! Kaya mga kapatid, simulan na natin ang Face-to-face harapan! Sila naman ang walang preno kung magbigay ng komento. Please welcome our harapang tagapayo. Ang malupit, humagupit sa usaping batas, Attorney Lorna Capuna. Ang ating kagabay sa aspetong espiritual, Dr. Love June Banaat! At ang ating gabay pangkaisipan, Dr. Camille Garcia. Hindi matutundukan ang mga nagtatalakad kung walang mamamagitan at always ready sa anumang problema pambaranggayan. Ang pambasang referee Corina Sanchez. Face-to-face, sinong sisimangon? Face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face. Sandali lang po! Para sa lahat ng mga bata at isip bata, matututo tayo ngayong araw na ito. Handa na ba ang mga ballpen at papel? Ayan! Si Pambansang Pretty and Pambansang Poget sa ating harapan tagapayo. Hello! Medyo marami na naman tayong matututunan today. Sensitibo ang ating pag-uusapan. Dahil sa makating dila ng isang kaibigan, naungkat ang isang mapait at masalimuot na nakaraan. Oh no! Yun ang mahirap. Alam nyo yung tipong nalagpasan nyo na, uungkatin pa ulit ng iba. Babalik pa. Ayun. Ano itong nakaraang ito? Naku, kailangan yung hindi bumitaw dahil malalaman ninyo ang kanyang mapait na nakaraan. Kaya ang sigaw niya ngayon, walang ungkatan ng nakaraan. Pagkakaibigan na nauwi sa siraan dahil sa utangan? Diyan namang na-dispose ni Mama yung mga products at items. Kaso nga lang, di pa po nagbabayad yung mga umorder sa kanya. Kaya dapat intindihin na lang ni Ate Carmen dahil magkaibigan naman po sila. Si Bebe hindi marunong tumupad sa usapan. Ito si Maring Carmen, umaasa na babayaran siya. Tapos, kung saan-saan niya chinichismis Maring Carmen, di ba nakakasama ng loob yun? Matapos na kaya ngayon ang di umanong traiduran sa pagitan ng dalawang magkaibigan? Ngayon, tulad ng napakarami po nating mga kaso dito, utangan ang nagiging problema. Pero yan po ay nasa ibabaw lang ha, dahil meron po tayong medyo mas malalim na talakayan sa nangyari sa pagitan ng dalawang ito. Naniningil lang naman daw siya ng utang sa kanyang paninda, pero imbis na pera ang ibayad sa kanya, paninira. Sa kanyang nakaraan ang natanggap niya. Eto na. Carmen, humarap ka na. Ano ba ang problema, Carmen? Kasi po, gusto ko lang naman po makatulong sa kaibigan ko. 20% lang naman po yung natatanggap kong porsyento dahil hindi naman po talaga ako yung dealer. Dealer ng ano? Ng mga produkto po ng bra, lipstick, makeup, kung ano-ano po, panty. Sabi po sa akin, Carmen, kaysa kung ano-ano yung mga pinagbebenta mo, nag-alo ka lang kung ano-ano, bibigyan kita ng mga paninda. Ngayon, naitinulong ko rin po sa kaibigan ko dahil magkaibigan po kami. Nangyari po, umabot po ng 5,000 yung utang niya, hindi niya po ako nililimitan.
ako rin po yung naiipit dun sa taong nagtiwala sa akin. Bukod pa puro nagkasagutan po kami, yung po mga bagay na hindi po dapat sabihin, nasasabi niya pa po yung kagaya po ng nakaraan ko na matagal na, pero hindi na po dapat. Bakit tuloy-tuloy ang tulo ng luha mo, Carmen? Kasi po talagang hindi po dapat sabihin yun. Dahil na sobra pong trahedyang nangyari sa akin nun. Sobrang dagok po sa buhay ko yung mga nakaraan na yun. So dahil lang ito sa mga produkto na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. 5,411 po. Oo, hindi naman ganong kalakihan yun. Pero dahil dyan, naungkat ang nakaraan mo. Yung sama po ng loob ko, yung talagang yung nakaraan po, hindi na po yung dapat pagsabi. Kahit po doon sa nandiligaw sa akin, siniraan niya rin po ako ng siniraan. Okay. Sinabi niya rin po doon sa lalaki na, gang rape yan ha. Ba't yan ang aanuhin mo? Okay, eto na. Nasabi na niya sa iyo na mismo nang galing, Carmen. Ang medyo masalimuot na trahedyang nangyari kay Carmen, siya noong kanyang kabataan ba ay nag-gang rape. Ilan taon ka noon? 13 po. 13? Nadyari po ako, Ma'am Corina. 5 lalaki, 3 gabing ginahasa. Itong atin pong episode na ito, sinigurado namin kay Carmen na siya ay may consent. Meron po siyang pagpayag na sa kanya mismo manggagaling at isa sa publiko ang nangyari sa kanya nung siya'y 13 anyos lamang. Ito ay na-dyaryo. Na-dyari po. Front page po ako noon, 3 gabing ginasa. Tapos hindi po nakulong lahat yun. Hindi lahat nahuli? Nahuli po, pero hindi po napakulong. Bakit? 13 lang po ako nung yung stepfather ko. Hindi ko naman po rin tulay ng magulang. Nakipag-areglo po siya. Nalaman ko lang po yung yata po naka-virgin sa akin, 50,000. Yung po mga sumunod na 4, tigte 30. Malaking pera po yun nung nakaraan eh. Paano naman nangyari yun? Na ano ka ba? Dinukot ka lang ba? Pati po yung salon na pinagpapagupit. Nagpapagupit lang po kami ng buhok. Meron po mga nagiinuman sa labas na mama na po sila eh, kasi 20 years old na po yung iba. 13 lang po ako noon. Pero yung naka-virgin po sa akin, 19 years old lang. Okay, so tinago ka ng 3 araw? Opo. May pinainom po sila sa akin soft drinks na nawalan po ako ng unconscious po ako. Nawalan na po ako ng malay. Yung pagising ko, nandun na po ako sa 8th Avenue. Doon po ako tinago. Doon po ako na-recover ng magulang ko. So tapos sadya ka na lang iniwan? Hindi po, na-recover po ako ng mga pulis Malabon. Ay, yung mga pulis na tiktikan, nandoon pa rin sila. Opo. Kaya sila nahuli. Opo. Ito kaya, Attorney Lorna, 42 years later, pwede pa kayang mahabol ang mga yan? Ang problema sa rape, may tinatawag na prescriptive period. Sa Article 19 ng Revised Penal Code is 20 years from the time of commission. Kung kailan nangyari yung gang rape na yan, 20 years ka lang pwede mag-file ng kaso. Ang problema, yung sinabing nakipag-areglo, hindi pwedeng areglo yan. Kasi people of the Philippines yan. Ang civil liability, kung yung danyos pwedeng aareglo. Pero yung imprisonment, hindi pwedeng i-areglo yan. So, kung sino man ang nag-areglo yan, kung adopted na tatay mo, adoptive father mo, mali yung ginawa niya sa'yo. Pero wala nang habol ngayon. Wala nang habol na ngayon kasi After beyond 20 years. Tsaka 13 years old, statutory rape. Yes. Siguro nung panahon na yon, Ang dami ko pasok ng sigarilyo. Ginawa po ashtray yung time na yun. Ginawa ka pang ashtray. So marami kang sugat ng Tsaka po yung susukowin ako, pinagat. Parang magiging. Peklat po ko rito malaki. Ganun? Ang panahon na rinape ka, meron pa tayong death penalty. Kung na-convict sila, death penalty yan. Dapat Kasi alam ko sa ganyan. 13 years old, rendered unconscious, tapos meron pang physical abuse. Trauma yan. Dapat death penalty yan. Hindi po nagpalaki sa akin tatay ko. Nirape din po niya ako kasi po parang nagkasakit ako nung nalumpo. Kahit sigarilyo, hindi mahawakan. Talaga pong gulay. Bihit mata ko lang po tinatanggap yung ginagawa niya. Kahit gusto ko lumaban, wala. Kasi po, gulay nga po ako eh. Yun po, kaya sabi ko nga kay Bebe,
Yan, kinakalimutan ko na yan eh. Hanggat maaari, hindi ko nga yan inaano. Pero bakit, pati ba naman doon na nagkakagusto sa akin, kailangan mo pa ba ako sira-siraan? At saka ayoko na rin naman mag-asawa, sabi ko. Pero Doc Camille, kailangan niya ng therapy, no? Yeah. Kailangan ng therapy ng ganyan. Kahit na matagal nang nangyari, pwede pa rin habulin ngayon ang therapy? Importante yun, Ate Corinne, kasi dito, no, pag ikaw talagang sabihin na natin nakaranas ng ganitong klaseng mga pangyayari, ang tendency talaga, pag hindi nagkaroon ng tamang proseso ng debriefing, ng counseling, alam mo, parang binabalikan ka. So, kung napansin nyo, una pa lang sinabi niya yung istorya na to, bigla na siyang umiyak. So, ibig sabihin, hindi pa natatapos yung nararamdaman niyang depression, yung nararamdaman niyang trauma, binabalik-balikan siya. So, kinakailangan talaga maproseso ng tama. Parang sobra-sobra may yung nangyari sa'yo, Carmen. Naiisip mo ba kung bakit sa palagay mo nangyari sa'yo yan? Ano, baby pa lang ako, talagang may problema na ako. Iniwanan na ako agad ng nanay ko. Pero, nagkaroon ka naman ng mga relasyon. Meron po akong mga naging asawa. Wala rin po akong swerte. Ah, ganun. May anak ka. Tatlong biyuda rin po ako. 3 beses ka na biyuda? Okay. Totoo ba? 3 beses ka na biyuda? Opo. Kaya nga po, ang anak ko, 6. Kasi po, siyempre po, sa biyuda po ako, 21 years old lang ako. Alam naman po, hindi ako mag-asawa uli. 6 po, kasi kaya 6, 5 po yung nag-asawa ko, puro panganay, kambal po yung huli. Binigyan pa ako ng kambal na anak. Napapaaral mo yung mga anak mo? Yung huli, nag-aral po, pero huminto. Kasi nga po, nakulong ako. Nakulong ka ba? Bakit ka nakulong? Wala na po eh. Wala na po. December 14, 2015, wala na po talaga akong source of income na maaputan. Yung po isang kaibigan ko inutusan po akong magdala ng mag-deliver. Hindi ko naman po alam na drugs po yung laman nung i-deliver ko. Nahuli po ako. 3 years po akong nakulong. Sus Mariose. Yung pong anak ko, imbis po na tuloy-tuloy na nag-aral, hindi po nakapag-aral. Nung paglaya ko po, hinanap ko po sila agad. Nakita ko po sila sa Bulacan, San Ilde po sa Bulacan. Doon pa lang po sila nag-aral ng kinder. 9 years old na po sila noon. Ngayon po, grade 1, 13 years old, ayaw na po magsipasok. Kasi lalaki na po. Grabe yung nangyari sa'yo, Carmen. Sa paglalahad mo pa lang, parang kailangan muna nating magpahinga, hindi ba? At tatawagin naman natin yung kanyang inirereklamo, yung may pagkakautang sa kanya, at kung ano pa ang magagawa natin para dito sa sitwasyong ito. Magbabalik po ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimawan? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Nag-uusap kami dito, sabi namin, kaya talagang mangyari sa isang tao ang lahat ng yan. Hindi ba? Hindi naman sa idinidiin namin, Carmen, pero hindi pa huli ang lahat. Kaya tayo nagkakilala hindi ba? Kaya ka napunta dito sa Face to Face para matulungan ka namin. Okay. O ito ngayon, yung inaakala po natin na medyo simpleng problema lang sa utang, na umabot ng 5,000, malalim pala ang pinag-uugatan. Para kay Carmen, siya ang may makatingdila na hindi makapagpigil sa paninira ng buhay ng iba. Eto na ngayon, yung inirereklamo, Bebe, humarap ka na. Ano yung sinasabi mo? Huwag na ako. Hindi ako nagbabayad sa'yo. Hindi kita isinichismis. Hindi kita isinichismis. Pagigil ka. Ang dami sa maninira sa akin, ikaw pa. Anong pruweba na talagang si Bebe ang naninira sa'yo? Sinabi na po sa akin ng mga tao. Na nanggagaling kay Bebe. Ano daw yung sinasabi? Nga, baka hindi nyo alam, yan si Carmen na gang rape yan, 5.
Yung parang yung pagkukwento niya pa po nakakatuya. Yung parang laro lang kasi lahat. Kala mo lang kasi ganun lang yung kwento lang yun eh. Kahit sabi mo pa matagal na panahon. Wala na yun. Baliwala na sa'yo yun. Hindi pwede baliwala yun. Baliwala. Tagal na nun. Hindi mo itinatanggi. Pinagsabi mo nga talaga. Naikwento ko lang naman po kay Dennis. Kasi sinisigurado ko lang kasi may gusto siya kay Dennis eh. Ay, may gusto po sa kanya si Dennis. Sinisigurado ko lang po. Kung talagang totoo po sa kanya si Dennis. Kasi kaibigan ko rin po si Dennis eh. Baka ikaw may gusto kay Dennis. Wala kang gusto doon. Sukay ko lang siya sa balot. Pagkagaling niya sa trabaho, sa akin siya bumibili. Ba't kailangan pati ako pagkwentuhan niyo? Concern lang ako sa'yo dahil ayokong lokohin ka niya eh. Tsaka alam mo ayoko na rin makisama, ayoko na makipagrelasyon. Hindi mo na para yung... Siguro lang naman ako. Yung para ungkatin yung ganun, be. Teka muna, sandali lang. Ano ba yung concern? Hindi ko maintindihan. Kanino ka concern? Kay Dennis o kay Carmen? Pareho naman po. Pareho naman po sila kasi Sinismis mo nga ako. Talagang iba yung gusto concern. niya po si Carmen kahit na ano po yung nakaraan niya. Kung ano po yung nangyari sa kanya. Kung tatanggapin niya po. Yes. Pero dapat, nasa team pula ako Pero ang dapat magkukwento nun kay Dennis man kung may mangyari sa kanila, si Ate Carmen. Dapat ako mag-open sa kanya lahat noon na ako na-rape, ganun, tanggap mo ba ako? Ako dapat sa akin manggagaling, hindi sa'yo. Exactly. Kasi kwentong buhay niya yun. Parang lumalabas na imbis na siya na lang sana nagsabi ng talambuhay niya dun sa lalaki, bahala na sila doon kasi relasyon nila yun. Dapat intindihin mo yun, bebe, kasi talagang wala ka na sanang sinabi. Yun. Pero iba pa yun, Iba pa yung kwento ng nagsasatsat ng tungkol sa buhay ng may buhay. Iba rin yung hindi ka makabayad ng utang. O, ano naman yun? Ano naman yung hindi ka makabayad ng utang? Hindi lang po kasi ako nakakasingil doon sa mga pinautang ko. Nagbigay na po ako sa kanya ng 500. Ay, basta pagka yun. po ako, wala din po ako masingil. Okay. Mahirap kasi maghanap buhay, 6 ang anak. Ikaw, ilan ang anak mo? 3 po. Okay, siya. 6. Buti nga ikaw nakakatulong sa'yo yung mga ibang anak mo. Ako wala sa akin tumutulong. Alam mo yan. Alam mo yan, be. Alam mo yan. Kung hinga ko yung anak ko ng pera. Di ba binibigyan ako? 150. Galit pa. Galit pa, pero ang daming pera ng anak ko. Nagbibilang. Alam mo yan. Totoo ba? Masabihan ko nga yung anak mo. 150 lang ang ibibigay sa'yo, marami pang dakdak. Hindi ka ba naaawa kay Carmen? Naawa din po ako. Oo. Biro mo! Teka muna, bebe Di ba sabi nga niya na gang rape siya? Opo. Pati yung kanyang amain. Opo. Tapos 3 beses namatayan ng asawa. Hindi ba nakulong pa? Opo. O hindi ba't nakakaawa yun? Ba't nadagdagan pa natin ng chismis? Wag na. Hindi naman po talaga siya chinismis. Naikwento ko lang po talaga kay Denny. So ngayon, Siguro, ate, pag may sinabi ka sa isang tao na hindi man ang dapat sabihin, chismis na po ang tawag po. Nga po, hindi niya pagkakabayad sa mga utang. Ay, hindi ko na po pinadaan ng barangay. Kasi nga po, magkaibigan po kami. Mabait siya sa akin. Noong time na down po ako, pinakakain niya po kami mag-ina. Gigising niya ako kahit kumain na kayo, Carmen. Maano po kami, close po kami 4 Ano po talaga, magkakaibigan kami. Hindi ko na po talaga matanggap yung bakit sa kanya magagaling yung ganung issue. Ayun. Maliban sa utang na kailangan bayaran. Hindi ko na nga po binarangay. Kasi siyempre, puhunan mo yun. Hindi ba? Tama. Oo. Puhunan mo yun. Attorney Lorna, hindi ba yung pagchichismis ay labag sa batas? Kapag napatunayan. Labag sa batas yan, slander yan, oral defamation. Lalo na, wala ka namang karapatan sirain ang reputation niya, no? Kasi sinabihan ka ng sikreto. So talaga ang dapat hinay-hinay ka kasi ang bigat na lang naraanan. In fact, iniisip ko, baka pwede si Carmen maging inspirational speaker. No? Sa lahat ng dinaanan mo at ganyan pa, positibo pa ang outlook mo sa buhay. Marami kang matutulungan, may inspire sa kwento mo.
So, wag na nating sirain yung... Nasira na nga yung past niya eh. Sisirain mo pa yung future niya. Pwede nga gawing pwedeng gawing pelikula. Pwedeng gawing pelikula ang buhay mo. Nakausap ko po si Milo Saez sa Bulacan nun. Oo. Nang shooting po yung Marikang Bungo, sabi niya, gusto mo ba, pelikula natin yung buhay mo? Ayoko po, sabi ko. Ayaw mo isa pelikula. Nahiya ako nun. Bata pa po ako nun, kinausap niya ako, 25 yata ako. Pwede namang hindi sabihin ng tunay na pangalan. Kumbaga, ikukwento mo lang talaga yung nangyari sa'yo na ito'y true story pero iniba yung mga pangalan. Dahil kikita ka doon. Oo. Pero huwag kang tatanggap ng hindi ka nagtatanong sa amin, ha? Baka lokohin ka. Pati yung pangangalakal ko, nagdakal ka. Wala, tsaka yung paano mo tinataguyod ang sarili mo para pilit mong maitaguyod ang mga anak mo, masayahin ka pa rin. Ganon dapat, inspirasyon sa dulo. Tama. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino na hindi ka nagsasabi sa amin, ha? Tama. Hindi kami mamomorsyento. Pero kailangan hindi ka maloko. Protektahan lang. Protektahan lang. Oo. Ako bahala sa'yo, Road manager mo. Road manager talaga. O eto ha, hindi pa tapos ang usapin ng bakit siya chinismis ng kaibigan niya at bakit hindi pa nagbabayad ng utang. Carmen versus Bebe, samahan mo pa ng mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimawa? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Napakasalimuot po ng ating kaso ngayong araw na ito. Sa pagpapatuloy, siya naman ang karamay ng nasaktan na si Carmen. Tawagin na natin ang kakampi sa gitna ng laban na ito. Oli, humarap ka na. Langya ka, Bebe! Hindi ka na nagbabayad ng utang. Ay, nagbabayad ka! Ano ba ang buhay ka? Hindi makakalikan! Salbahe mo! Hindi ako salbahe! Salbahe ka! Hindi ka salbahe, hindi na magbayad ng utang. Tinismis mo pa yung buhay ka. Wala naman ako nasisingil eh! Chismosa ka talaga! Hindi ako chismosa! Chismosa! Bakit galit na galit ka kay Bebe? Nakakabit nga po, mami. Hindi na nga po siya nagbabayad dahil ito po, may nagtiwala lang pong tao sa kanya para magkaroon ng konting negosyo. Tinulungan siya, nagkakahalaga ng 5,000 Mahigit. yata yun po. Ayaw pong magbayad. Samantala ko may nakuha akong bra panty. Nagbayad ako sa kanya, ma'am. Ganon. Binayad ko naman eh! Binigay ko kay Carmen! Yun lang yung binayad mo. Kasi nga kaya binigay sa akin. Alam mo, malalaman ko. Pambili ko po ng gamot yun, ma'am. Binayad ko dahil naawa ko sa kaibigan ko, ma'am. Kaya nga ibinigay mo sa akin eh, dahil sa kanya galing yung bayad eh. Malalaman kong bayad. Siyempre, babayad ko yun eh. Nakuha ko yun eh. Biro mo yun? Naku, kasi hindi ka rin binayaran ng mga Opo. pinagbentahan mo. Hindi rin po. Yun ang problema, ano? Sabay, dahil sa sinisingil siya, chinismis na rin niya. Ganun lang naman ang kwento dyan, tama ba? Tama. Ikaw ba ay saksi na talagang may kinikwento siya? Baka naman sumasaw-saw ka lang. Meron po, ma'am. Meron? Chismosa po talaga yan, ma'am. Hindi ako chismosa. Hindi po natakalkal yung buhay ni Carmen. Kundi niya chinismis, ma'am. Kung ito, si Oli, kakampi ni Carmen, tawagin naman natin ang kakampi ng inirereklamo. Nagsabi lang naman daw si Bebe ng totoo. Sapat na ba yun para sa chismis? Neneng, humarap ka na. Bakit di ka makalakad? Ano bang meron? Ha? Neneng, ano ba? Masakit ba tuhod mo? Ha? Parang naiihi. Kung masakit yung tuhod, dapat kumain ng balot. O, customer. Kainin mo daw yung balot niya para lumakas ang tuhod mo. Hindi, totoo nga. May sakit ka ba? Wala naman. Wala naman. Wala naman. Okay. O, so bakit ka naman kumakampi kay Bebe? Ang inaano ko naman kay Baby, magbabayad naman po kasi siya ng utang. Ang kaso naman po, yung pinupunta po namin na nangutang sa kanya, wala naman po kasing pera. Tapos wala nang, yung iba, wala naman din po dun sa bahay na nila. Nag-alisan na po sila. So, kumbaga, wala rin siyang magawa kasi Wala winalangya rin po. din Wala siya. rin po siyang magawa po, Oo, ma'am. winalangya din siya. winalangya Yun ang rin po problema. Pero sa totoo lang, hindi ba Carmen, halos hindi na nga yun ang iniinda mo, no?
ang iniinda talaga niya yung pagkalat ng kanyang talambuhay sa manliligaw. Chinismis niya yung buhay nito. Parang naging promo pa yung buhay ko para makasingil ka. Alam mo ba, may sasabihin ako sa'yo. Di po ba? Ganun nangyari eh. Para sa akin, ganun eh. Oo. Ginawa pang marketing yung buhay. Para magbahya. Para makabenta. O, teka muna. So, Doc Camille, si Carmen ba ay anong klaseng therapy ang kailangan niya na napakaraming nangyari sa buhay niya mula sa pagkasanggol nung siya'y ipinamigay hanggang sa nakulong pa siya, etc. Okay, meron po tayong tinatawag na CBT or Cognitive Behavior Therapy. Bakit ganito? Ito yung klase ng therapy na kinakailangan maintindihan niya na ganito yung nangyari sa'yo at ganito ang dapat na magiging, sabihin na natin, kahihinatnan. Ibig sabihin, ipaparealize sa kanya na lahat na nangyari sa iyo, hindi mo kasalanan yun. At ang maganda rito, Ate Coring, alam mo yung ginagawa niya na kahit papaano, hindi siya yung nagtatanim ng sobra-sobra. Kasi kung talagang nagtanim siya, kanina pa niya talaga siguro nasapak ng husto tong siya. Kasi ang sama na yan, maganda yung outlook pa rin niya. Dahil kasi kung sabihin niyo yan, kahit siguro dito sa ating audience, yung naranasan niya, I'm pretty sure, baka 80 to 90% sa inyo nabaliw na. Nabaliw, oo. Kaya ka napunta rito. Di ba, na-share mo yung kwento mo, marami ngayon ang nabibigyan ng inspirasyon, na napakaswerte pa pala natin kumpara sa mga naging kapalaran ni Carmen. At ang kapalaran, nagbabago yan. Di ba? Pwede pa natin yan paikutin para naman sa swerte. Malay naman natin. Ano naman kaya ang masasabi ng dalawa nating taga-Buyo? Eto, kanina pa sila natitigatig. Dito po sa naririnig nila, pati na rin ang ating mga sausawero at sausawera. Abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Nako, medyo mabigat po ang diskusyon natin ngayon, Donita at Ryle. Ano ang iyong tingin dito sa kanyang sitwasyon? Para sa akin, Ate Coring, mahirap talaga yung pinagdaanan niya. Sobrang hirap tanggapin. Alam ko sa mga nanonood ngayon, may mga iba dyan na baka, alam mo yon, husgahan si ate o baka may mga kapitbahay na may mga ganun talaga na si ano pala to, ay ano pala, pinagkakalat pa. So intindihin nyo na lang po sana na hindi po ganun kadaling pinagdadaanan niya. Siya po ay lumantad dito, nilakasan ng loob para isiwalat ng kanyang buhay. So ito po ay impormasyon para sa inyo na pwedeng mangyari to na kahit kanino sa atin. So aral na lang po yung dapat natin pulutin kaysa ipagsabi pa natin yung mga bagay na hindi na maganda. So, saludo ako sa iyo, ate. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng buhay mo. Marami kaming napulot na aral. At ito ang isang testamento na sa lahat ng tao may pinagdadaanan sa buhay, hindi pala talaga tayo dapat sumuko. Kahit anong hirap niyan, ilaban natin yan. Parang si Ate Card. Diba? Ganun lang. Tama. Ate Bebe, mahalin mo na lang kaibigan mo, ha? Iwasan mo na lang siguro yun. Tsaka, siguro pagtulungan nyo na lang na singilin nyo. Sa mga nangutang, ha, kay Ate Bebe, magbayad kayo kasi kawawa po, may babayaran po siya, ha? Oo, kung nagdala si Carmen ng mga bra at panty dito, isa-isa tayong namili dito. Ay, naku, hindi ako makakabili kasi Susukat din po ako. paggamit ko, eh. Umamin ka din. Ryle, anong tingin mo? Una sa lahat, Ate Carmen, I'm very sorry na hindi naging mabait sa'yo ang tadhana. Na believe kami lahat dito, in unison kami, na napakatibay mong tao at nakikita namin na mabuti kang tao. Alam mo, kanina, umpisa pa lang, gusto ko na lumipat. Lahat kami gusto namin lumipat sa puti. Hindi lang kami kasya, tsaka maganda posisyon ko ngayon. Pero, Ate Bebe, ang daming tao sa buhay ni Ate Carmen na sumantala sa kanya at sa tiwala niya. Ikaw yung iisa dapat na makakaunawa, magiging confident niya, kumbaga. Pero, dumagdag ka pa dun. Diba? Kung mahal mo talaga si Ate Carmen, alam kong mahal mo rin naman, mali lang yung pagpapakita mo, huwag ka nang dumagdag. Diba? Protektahan mo yung kaibigan mo kasi poprotektahan ka din niya. Correct. Ito na.
Nasa panig ng mga sausawero at sausawera pala si Dennis. O Dennis, nasaan ka na? Si Dennis, yung nagtatanong-tanong, bumibili ng balot kay Bebe. Hello po. Hello, si Dennis. Ayan. O, si Dennis. Ano ba nangyari? Nagtatanong ka tungkol kay Carmen. Ganito po yan, mama. Suki po kasi ko ni Bebe. Before or after duty, bumibili ako ng balot. Doon ko na-meet si Carmen. Parang nagkagusto ako agad sa kanya kasi... Obo! Nakwento po kasi ni Bebe na byuda si ako separated din po ako nung nag-abroad yung asawa ko. Parang nag-asawa siya na iba dun sa ibang bansa. Ang saklap naman noon. So may 4 din akong anak. Tingin ko bagay naman kami tapos mabait naman siya. Tapos po noon, ma'am, one time, nakwento nga ni Bebe sa akin kung ano yung pinagdaanan ni Carmen. Nung una, mahal ko lang siya. Pero nung naikwento ni Bebe yun, mas minahal ko siya. Ang sarap pakinggan. Ate ko rin ang sarap pakinggan nun. Grabe yun, no? Yung mahal lang, pero dahil sa mga nangyari, mas minahal. Ibig sabihin, ay, kuya ko, ha? Ang sweet! Sorry. May mga lalaki pa lang talagang ganito, no? Oo. In fairness sa'yo, kuya. Ate Carmen, sa mga naririnig mo naman kay Kuya Dennis, sa tingin mo ba, ano ba yung nararamdaman mo sa mga sinasabi niya sa'yo? Wala na. Ha? Wala na ako nararamdaman. Totoo. Para sa mga anak ko na lang talaga yung buhay ko. Ayoko nang pumasok sa isang relasyon. Kuya! Hindi, kasi sa mga pinagdaanan niya, diba? Sa pinagdaanan niya kasi talaga medyo hesitant na talaga siya. Pero paano yun, ganun yung sinasabi niya? Ano sa tingin mo? Kaya mo, Carmen, patutunayan ko sa'yo na hindi lahat ng lalaki ganun sa mga pinagdaanan mo. Patutunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Ang sarap pakinggan. Dr. Love, ano sa palagay mo? Dapat bang pagbigyan ni Carmen ang kanyang puso na ngayon ay sobra ng gwardyado? Kinikilig ako. Konting tiyaga pa, Dennis. Dahil nakakaramdam ako ng mahabang dulang at meron tayong tatawaging Ninang Kuring. Now, seriously, Ate Kuring, mag-share lang ako. Carmen, alam mo, akala ko malalim na ang spirituality ko. Akala ko malalim na yung aking pananampalataya sa Diyos. Pero saludo ko sa iyo, mas malalim ang pananampalataya mo sa Diyos kaysa sa akin. Kung hindi siya ganun, bumigay na yan. Sa dami ng mga, medyo mahaba ito ha, sa dami ng mga experiences na dinaanan niya na hindi maganda. But let me share with you something. Baka marami sa atin ang hindi pa nakakaalam, Ate Kuring. Meron tayong tinatawag na generational curse. What is a generational curse? A generational curse is the idea that negative traits, behaviors, or misfortunes are passed down through generations. These curses are often thought to be caused by sin, family trauma, or rebellion against God. Maaaring hindi nila na bigyan ng importansya ang spiritual formation ng pamilya at ng mga bata. Dinadala yan hanggang sa 3 saling lahi. If you consult an exorcist sa inyong diocese, pwede kayo mag-inquire ng isang official exorcist. You can confess everything to him at merong panalangin na ginagawa ang mga exorcists to release you from that generational curse. Kasi nakita ko rin pati sa mga anak niya, lumalabas na yung curse.
lumalabas na yung mga curse doon sa kanyang anak. So, malaking maitutulong sa iyo ang pananampalataya at ang pagpapatawad na igagawad ng Diyos. Although hindi mo kasalanan ng mga ninuno mo, ay maaaring mapatawad ng Diyos kapag inamin mo at inako mo ang mga kahinaan mo. At lahat ng kapangitan ng curse na ito ay mawawala sa iyo out of the love of Jesus. Kailangan lang tanggapin natin yon, ha? Hanapin mo ang exorcist ninyo sa inyong diocese. Walang bayad yan. Walang bayad. Paglilingkod yan ng simbahan sa iyo. Ate Kuring. Thank you very much. Dr. Love, si Attorney Lorna naman, ano ba ang nakasaad sa batas natin pagdating sa ganitong usapin? Ang hirap magbigay ng legal advice dito kasi talagang napakabigat. In my 46 years of practice, Corina, no? Ngayon ko lang narinig ang storyang ganyan. Na sunod at buhay ka pa. At meron ka pang tinitingnan na pag-asa, no? So, ang nakikita ko dito, at nag-usap na kami ni Dr. Camille, tutulungan ka namin. Kasi, alam mo, ang March Women's Month. At sa mga kababaihan, ikaw ay pwedeng real life story about hope, no? Nangyari na sa iyo yung rape, nangyari na sa iyo yung incest, nangyari na droga, nakulong ka pa, and yet, nandito ka pa, namatayan ka pa ng asawa. At, ang maganda sa storya mo, may posibleng happy ending. Okay? Sa happy ending na yan, ang trio tagapayo, sasama na. Kami na ang magiging ninong-ninang mo. Kasama ni Ate Kuring. So, itigil na. Itigil na yung chismis na yan, bebe. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Doc Camille, sinabi naman natin na tutulungan natin siya, di ba? Yes, definitely, Ate Kuring. Alam mo, tinatawag nating psychological healing. Usually, it takes time. Pero kung talagang nakikita ko kasi yung resilience na pinapakita na dito ni Carmen, 3 to 6 months, dapat talaga merong nag-acknowledge at nag-validate nung kanyang nararamdaman. Pero sabi mo nga, yung mga anak mo ganito, pero merong isang tao na gustong ma-acknowledge at validate yung mga nangyayari sa iyo. Nandyan, no? So, siguro, pag naintindihan mo yon, Carmen, 3 to 6 months, pwede may mangyaring maganda. Thank you very much, Doc Camille. O, ayan, may pag-asa pa kayang maging maayos ang pagkakaibigan ni na Carmen at Bebe. Yun muna, posible pa kayang maghihilom din ang sugat ng nakaraan ni Carmen. Yun ang medyo mas malalim. Sama-sama po nating pakatutukan dito lang sa Face to Face. Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. So, matapos po nating ilatag ang bersyon ng isa't isa at ang mga komento natin, eto, Bebe, handa ka na bang wag na siyang pag-usapan? Oo, nakita mo naman, di ba, na hindi talaga paroroon sa kahit na anong tama yung chismis. Hayaan mo na, kasi syempre, nasa nakaraan na yun eh. O, ikaw naman, Carmen, dahan-dahan sa pautang, pero kami na ang bahala doon sa utang ni Bebe sa'yo. At dodoblihin pa namin. Para meron siyang puhunan kahit kaunti. Ano? O ikaw naman, Neneng at Oli, magpapakabait kayo. Ganon. Magpapakabait lang kayo. At meron naman tayo ditong salo-salo mamaya. Okay, so, Bebe, mag-sorry ka na kay Carmen. Ayan na, kakampi niya ang buong bayan. Mag-sorry ka na. Sorry mo yun, Hindi na mauulit. Silang magkaibigan. Nasisira dahil lang sa utang at chismis. O, nagkakasiraan pa ng mga reputasyon. At Carmen, alam mo na ang lahat ng ating mga gagawin na hakbang para sa iyo at tulong. Kasama na dyan ang maaaring kabuhayan para sa iyo, para kay Bebe, Neneng at Oli. Pwede namin kayo ilapit sa TESDA at sa lahat ng mga benepisyo na maaaring ibigay sa inyo ng inyong barangay.
Okay? Ate Kuring, ako rin, kasi marami siyang anak na bading. So, may aabot din ako sa'yo, ha, ng personal ko, ha. Kita mo? Yun lang pala ang sikreto para mag-abot ka. Ikaw talaga para bumunot, yun lang pala ang gagawin. Ayan na. Alam po ninyo, dito sa ating programa, nakikita po natin madalas ang salamin ng buhay ng nakakarami sa ating mga kababayan. Yung hirap, pagdurusa, kawalan ng pag-asa. Nakikita din natin na tayo ay napaka-blessed pa pala. Diba? Yan, sa palagay ko ang blessing na dinadala ng face-to-face sa ating lahat. Diba? Na makita natin yung swerte pa rin talaga tayo. Pero pagkatapos natin marinig ang kwento ni Carmen, dito na tayo dapat mahiya na sa kahit simpleng pagrereklamo po natin. Sa hindi pagiging kontento kahit napakarami na nating biyaya na hindi po natin binibilang. Ang episode po natin ito kung saan inilahad ni Carmen ang mga kakaibang sunod-sunod na trahedya sa kanyang buhay ay isang paalala, kundi isang regalo para sa ating lahat. Lalo nating mapagpasalamatan ang ating mga higit na simpleng mga problema at higit sa lahat ang ating mga biyaya. So lahat po tayo pumalakpak at magpasalamat kay Carmen. Ayan. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Kuring, at magsasabi ng may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating Sa pagitan ng dalawang magkapit kwarto. Ang pagitan lang po namin, dingding lang po. Medyo konting ingay lang. Nagre-reklamo na po siya palagi. Kinakalampag niya yung dingding. Diyan po, sobrang lakas po. Ikaw pa nagreklamo, ikaw na nakaperwisyo. Puro kwentuhan, puro inom, puro kantahan. Hindi po normal yun. Te, sa